Good morning po sa ating lahat. So magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Welcome po muli sa Faith Fellowship Bulacan. So tunay nga po ngayong umaga na to ay wala tayong ibang gagawin kundi patuloy na magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. So inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para po sa pagbasa ng kanyang banal na salita mula sa awit 46 verses 1 to 7. Sabi po dito, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay. Kahit na mangalit yaong mga karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tanghanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian, sa tinig ng Diyos lupa'y mapaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Tunay nga po na purihin ang Diyos sapagkat alam natin na siya ang kasama natin sa bawat pagsubok, bawat oras na meron tayo, ang Diyos ang kasama natin. Kaya talaga ngayong umaga na to, sabay-sabay tayong magpuri sa ating Panginoon. So, inaanyayahan ko ang lahat na magbigay ng mga papuri sa ating Panginoon. Sige po, let's praise our God. Yes, Lord, tunay nga po na purihin, Lord God, ang iyong dakilang pangalan, Father God. Purihin ka, Panginoon, Lord God, sa umaga na to, sa mga buhay namin, Lord God. Wala kaming ibang pupurihin kundi ang iyong pangalan lamang, Lord God. Tunay nga rin po, Lord, na nagpapasalamat ako sa umaga na to na kami ay nandito sa iyong tahanan. Itong tahanan na to, Lord God, ang naging kanlungan namin sa mga panahon na kailangan ka namin, Father God. Tunay nga po, Lord, ngayong umaga na to, patuloy na ibabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at lahat yung buong pagsamba namin ay sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoong Jesucristo, ang Hari ng langit at lupa. We praise you in this place, oh God. Happy Sunday, Church! And this morning, magsasaya tayo sa piling ng ating Panginoon. Come on, Church! Come on, sabay-sabay. Walang pak tayo sa ating Panginoon. Sing! In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Spirit, Lord, we come, gathered together to lift up your name, to call on a Savior, fall on your grace. Amen. Sabay-sabay. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Spirit, Lord, we come. We gather together to lift up your name, to call on your Savior, to fall on your grace. Hear the joyful sound of our offering as your saints bow down, as your people sing. We will rise with you, lifted on your wings, and the world will see that our God saves. Come on, church! And our God saves.
the Son, in the name of the Spirit. Lord, we come. We've gathered together to lift up your name, to call on your Savior, fall on your grace. Hear the joyful sound of our offering as your saints bow down, as your people sing. We will rise with you, lifted on your wings, and the world will see that. Shout it out! Our God saves, our God saves. There is hope in your name. Morning church, the songs of praise. And our God saves, and our God saves. Come on, let's worship Him. Oh, praise the Lord God. Lift your name on high, oh Jesus, our Savior. Come on, let's worship Him. Hear the joyful sound of our offering as your saints bow down, as your people sing. We will rise with you on your wings, and the world will see that. The world, and then the world will see that. Our God saves. Come on. Our God saves. There is hope. Your name. Morning star. Songs of praise. And our God saves. And our God saves. Amen. Come on, let's give our best back offering to our Lord, our Savior, Jesus Christ. Lord. Amen. Pinupuri ka namin sa lugar na ito, Panginoon. Tunay, Lord God, na Ikaw ang tagapagligtas namin, Panginoon. Kaya naman, ang aming tugon, Lord God, ay be magnified sa buhay namin, Panginoon. Christ, Lord God, kayo ang maitaas sa aming buhay, Panginoon. Creation suddenly articulate with 1,000 tongues to live one cry. From the north to south and east to west, we hear Christ be magnified. Where the whole earth echoing His eminence, His name would burst from sea and sky. From the rivers to mountain tops, we hear Christ be magnified. Magnified, Lord. Lord, Christ be magnified. Let His praise rise. Christ be magnified.
utmost melody. And every human heart's native cry. Oh, anyone entraptured hymn of praise will sing Christ. Come on, church, be magnified. Our prayer, Lord. Be magnified, Lord God, sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon, tanging ang pangalan niyo lamang ang maitaas, Jesucristo. And I won't bow to idols. I stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I rejoice there too. I won't be formed by feelings. I hold fast to what is true. If the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. If death is just a doorway to resurrection life, and if the suffering, then I'll join when you rise. And when you turn in glory, meet all the angels and the saints, my heart will still be singing, and the song will be the same. Oh, Christ be magnified. Let's praise the right. Christ be magnified. Oh, Christ be magnified. The altar of my life. Christ be magnified in me. Let's spend this moment to speak to the Lord. It's just between you and the Lord. Wag niyo isipin kung ano yung nasa paligid niyo. The Lord wants to talk to you. The Spirit of the Lord is here. Kaya naman sabay-sabay tayo magbigay ng pasasalamat at papuri sa Kanya. Aman, ibigkas natin kung gaano naging kabuti ang ating Panginoon sa buhay natin. Sabay-sabay sigaw natin ito kung ang kabutihan natin, Panginoon. We thank you, Lord God, for you are a good God. We magnify you, Lord God. Ikaw ang dahilan bakit kami nandito, Lord God. Because this, we cannot do anything without you, Lord God. You and you alone, Lord God, are glorious, Lord. You and you alone are powerful, Lord God. Buhay namin, Panginoon. Mataas kayo, Lord God, sa buhay namin. Lift your name, Lord Jesus. Lift your name. Be magnified, Lord God, sa aming buhay. Come on, church, sabay-sabay tayong Christ. Oh, Christ be magnified. Come on, church. And oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified.
Hallelujah. Yes, praise your name, Jesus. Salamat, O Lord, sa umagang ito. Indeed, be magnified in me. Be magnified in us. Be magnified, Lord Jesus, in this church. We thank you, Lord, sa araw na ito. Lord, indeed, ang araw na ito ay para sa iyo lamang. Ang bawat oras at ang bawat buhay sa iyo lamang, Panginoon Diyos. At ang buhay na ito ay tinatalaga lagi sa iyo, Diyos, dahil ikaw ang nagbigay, ikaw ang nagbigay sa amin ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, tunay, Lord, na nararapat ka lang itakas. Dakilain, Panginoon Diyos, sa aming pong buhay sa bawat oras, Panginoon. Salamat, O God, sa kabutihan, sa katapatan mo, Lord. Kanina pa lamang, Panginoon, alam ko po kung ano mo po, O Diyos, ang nilalaman ng kanilang puso at isinigaw sa iyo kung gaano ka, Lord, kabuti at makapangyarihan. Tarakang ikaw lamang ang nararapat namin purihin sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. We continue, Lord, to shout on it that there is God. We continue to shout on it that you are the King of Kings and Lord of Lords. Oh, hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Oh, glory to your name, Jesus. Salamat po, Panginoon. Lord, tunay, O Diyos, ano po ang pwede namin i-render to you with all the goodness, with all the blessings, with all the graces, Lord, that we have received from you. O God, ang aming papuri lamang, ang aming pasasalamat sa iyo, ang pagdakila sa iyong pangalan, at patuloy maging matapat at masunurin ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, O God. Purihin ka, O God. Salamat sa bawat isa na nandito muli. At sama-sama namin kay itaas, Lord God, sa aming pong kalagitnaan. Mula sa pakikinig namin at iba pa, Lord, na gagawin namin sa pagpupuri sa iyo. At mga pagbibigat, iba pa, Lord God, your name be magnified. Your name be magnified. Your name be magnified, O Lord. In the ministry, Lord God, of Faith Fellowship Bulacan, your name be magnified. In our art preachers, Lord, your name be magnified. Be magnified, Lord God, sa bawat gawain ng Faith Fellowship Bulacan. At even, Lord, hindi man sa amin, Panginoon, Lord, the Universal Church, Panginoon, be magnified. Ito man dito sa Pilipinas at buong mundo, madakila ang pangalan mo. Lahat ng sama-sama ngayon na nagtitipon, lahat po, O Diyos, nawang makita ang kaluwalhatian mo, hindi po yung mga tao na tatayo at sinuman. Ikaw, Panginoon Yesus, ang pupurihin. Ikaw, Panginoon Yesus, ang dadakilain. Ikaw, Yesus, ang itatanghal. Lord God, tunay, O Diyos, you're not going to give the glory to men, but only to you, Lord Jesus. The glory and honor belongs to you, Father God. Thank you, Jesus. Pagpalain niyo po ang bawat isa, samahan niyo po kami. Panuman po, Lord, ang naramdaman sa katawan, sila po'y patuloy touch yung katawang ito. Pagalingin niyo po sila, Panginoon Jesus. You are God, our great healer. Kung sila man, Lord, ngayon ay meron pong mga nangyayaring problema sa tahanan, patuloy ka, Lord, mangusap. Patuloy ka, Lord God, magpaalala na riyan ka. Na handa ka tumulong, handa kang umabot, Panginoon Diyos. Handa mo, Lord, tugunin ang kanila pong mga pangangailangan. Patuloy kami lalapit sa iyo. Sabi niyo sila, cast all your cares on Him, for He cares on us. So, salamat, Panginoon Diyos, dahil nandiyan ka nagmamalasakit sa amin. Nandiyan ka para tulungan kami. Nandiyan ka para abutin kami, Panginoon Diyos, sa pangailangan mang ito, Lord, na financial, sa physical, at iba pa, Lord God, emotional, at maging sa relationship, Panginoon. We thank you, God, dahil nandiyan ka lagi. Samahan niyo po kami, Lord. May gagawin ka sa aming buhay. May gagawin ka sa church na ito at may gagawin ka, Lord Jesus, sa bawat pamilya. May gagawin ka, Panginoon, dahil we acknowledge you, your power, your Holy Spirit. Kung nangyari ito po, Lord, sa mga lingkod nyo nung una, still your God today. You will continue, Lord, to move. You continue, Lord, to empower us. You continue, Lord God, to bless us. Thank you, Lord. To all be the glory, power, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sing, I won't bow. And I won't bow to idols. I'll stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, and I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings. I hold fast to what is true. The cross brings transformation. Then I'll be crucified with you. Amen. 'Cause death is just a doorway into resurrection life. And even your doors, then I will run
Praise the Lord. May Christ be magnified in all of us this morning. Good morning, church. Truly, God is good sa ating mga buhay. And napakaganda na nagsama-sama tayo mag-worship sa ating pang na-express natin ng ating innermost feelings para sa ating Panginoon at atin na siya nag-glorify sa umagang ito. Ngayon po, mga kids, dinidismiss na sa Sunday School. Ayan, nauna na sila. Praise the Lord. And praise the Lord, hindi na tayo Faith Fellowship Bulacan. Bulacan na, wala nang hati sa gitna ng ating TV. Praise the Lord. And tunay nga na yung mga gifts, yung mga may gifts of generosity ay talagang nagamit ng Panginoon para ma-bless ang church na ito ng ating bagong TV. Nang sa gayon, wala nang divide, wala nang division. At talagang united tayo bilang isang church. And praise God dahil last week we finished talking about the gifts of the Holy Spirit, and I'm praying and hopeful na yung gifts ay malinaw na sa atin, and ulit, hindi iyon exhaustive list o hindi yung mga na-discuss namin or na-preach namin ni Pastor Tito, hindi pa lahat yun yung gifts. So baka maubos yung taon natin or next year pa ulit pag inisa-isa pa natin yung mga gifts na yun. But you get what we preach, with what the Lord is telling us about the gifts. It must be used sa ministry, sa church, and for the whole body of Christ. And ngayon, we will talk about the impact of the Holy Spirit to the apostles. Diba? Ang ilang buwan na natin pinag-uusapan ng Holy Spirit. Marami na. Define natin kung sino ang Holy Spirit. Kinilala natin siya. Preach natin yung about the fruit of the Holy Spirit. And yun nga, nung mga nakaraan, the gifts of the Holy Spirit or spiritual gifts. And ngayon naman, paano ba natin nakita yung mga yon sa apostles, sa mga apostol ni Jesus, na totoo ba yung mga sinasabi namin ni Pastor? Totoo ba yung mga pinipreach namin? Baka naman invento lang. Wala namang proof. Wala namang evidence na nangyari ito sa mga apostol. Pero makikita natin babasa natin mga verses mamaya, pag-aaralan natin, na talaga nagkaroon ng malaking impact ang banal na Espiritu sa mga apostol. Pero bago natin tignan yung impact sa mga apostles, balikan muna natin kung ano yung kinumad ni Jesus sa kanila bago siya umakyat sa langit. The passage sa Matthew chapter 28 verse 16 to 20, alam natin siguro ito as the Great Commission. Sabi dito, "Then the 11 disciples," dahil wala na si Judas, "went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted." May nag-worship, pero may iba nag-doubt. Mga disipulo to mga first time na nakakita kay Jesus, nakilala siya, nag-dedicate ang kanilang buhay na, "Lord, you will be my Lord and Savior," ganyan. "I will follow you, teacher. I will follow you, Lord." Siyempre sila rin yung nakatanggap ng unang message that Jesus will die at siya rin ay mabubuhay muli. Pero pagdating dito, some worshipped him, pero iba nag-doubt pa rin. Pagdududa. "Then Jesus came to them and said, 'All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age.'" So itong mga disciples ni Jesus, sino-sino ba itong mga disciples niya? Sila Peter, mga apostles, sila Peter, sila John, sila James, lahat-lahat yan. Ano ba yung background nila? Sila yung mga mangingisda. Hindi naman sila yung mga edukado talaga nung panahon na yun. At kapag hindi ka edukado nung panahon na yun, syempre wala kang alam, ganyan. Pero si Jesus, pinili niya itong mga taong ito para to go and make disciples of all nations, baptizing them and teaching them to obey everything I have commanded you. So sa 3 years na kasama nila si Jesus, ilang kayang command, ilang kayang turo ang ibinigay sa kanila, no? And isipin natin,
na it is only through the Holy Spirit kung paano naalala ng mga apostol yun, ng mga disipulo. And to think na yung mga books of the New Testament nasulat 40 years, 30 years, or ilang years pa after the resurrection of Jesus, which tells us na ang Diyos talaga naglagay sa isipan, nagpa-retain sa isipan ng mga disipulo, ng mga apostol, yung mga bagay na yon para magawa nila yung kinumand sa kanila ni Jesus. Ang laking task no? Go and make disciples of all nations, baptizing them and teaching them everything, to obey everything I have commanded you. At ang pangako ni Jesus, I am with you always to the very end of the age. Sabi pa niya sa Acts, ito na yung passage natin for this morning, main passage. Sa Acts chapter 1 verse 4 to 8, ito na yung yung malapit nang mag-ascend ulit si Jesus sa langit. Sabi niya, on one occasion, while he was eating with them, he gave them this command. Do not leave Jerusalem, o wag muna kayong aalis ng Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? Nakita po ninyo. Nung sa Matthew, some worship, some doubted, hindi pa rin 100% na talagang kilala si Jesus, no? Pero dito, then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? Hindi pa rin nila nagigets. No? Ang iniisip pa rin nila na si Jesus ay maghahari sa Israel bilang talagang hari nila. Are you at this time going to restore the kingdom to Israel? Yun pa rin yung nasa isip nila, kingdom of Israel na political kingdom. No? Yan yung nangyayari ngayon sa Israel, di ba? Ano ba yung stand natin doon? Pero sabi sa Biblia, they're in Christ, there are no Jew nor Greek. Wala nang mga boundaries, nor men or women. If we stand with one nation, pareho naman silang gumagawa ng atrocities. Nasaan yung love doon? Nasaan yung peace doon? Kita ba ang Holy Spirit doon? Kaya if we have a conviction regarding yung war sa Middle East, let us be reminded kung ano ang gusto ng Diyos. Let us not stand with Palestine, not stand with Israel, but let us stand for the truth, let us stand with God, dahil yun yung pinaka-importante. Loving God and loving other people. Nasa lang dahil nabanggit yung Kingdom of Israel na nung panahon na yun, na si Jesus mag-aasit na sa langit, akit na sa langit, pero yung mga apostol niya, yung Kingdom of Israel pa rin ang iniisip. Na baka mamaya, Lord, di ba sila James and John, Lord, sino bang makakaupo sa kanang kamay mo? Sino bang pinakamahigit sa lahat? Diba? Parang nagpapataasan pa sila. Pero sabi ni Jesus, the greatest among you should be the least and be the servant of all. So hanggang sa kahuli-hulihan, hindi pa rin gets ng mga disipulo ni Jesus kung ano yung in-establish ni Jesus na kingdom. Akala nila na si Jesus magiging talagang king, magiging military king, magiging political figure ng Israel, na patutumbahin niya lahat, sisirain niya Roman Empire, lahat. Pero hindi, ibang kaharian ang in-establish ni Jesus dito sa mundo. At sabi pa ni Jesus, He said to them, It is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Yun yung gift na sinasabi ni Jesus na hintayin nila. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Magsisimula kayo sa Jerusalem, tapos sa Judea, Samaria, at to the ends of the earth. Bago tayo magpatuloy, tayo munang manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa opportunity na mabalikan namin kung paano mo sinamahan ang mga disipulo, ang mga apostol noong unang panahon. At kung paano namin makikita yung mga sarili namin na magpapagamit sa iyo. Tulungan mo kami na ma-retain sa iyong mga puso't isip ang mensahe na ipaparating mo sa amin sa umagang ito. May we be blessed, may we be reminded, may we be convicted, Lord God.
Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa Acts, yun nga yung sinabi ni Jesus na yung promise niya na you will receive power, kaya maghintay kayo sa Jerusalem. Wag muna kayo umalis dyan. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, ibig sabihin sa land of Israel, and to the ends of the earth. To the ends of the earth, not necessarily pupunta sa Pilipinas, pupunta sa Indonesia o Japan, but yung known world nung panahon na yun. To the ends of the Roman Empire, to the ends of the, kung ano man yung earth na nasa isip nila nung panahon na yun. No? Kaya mga apostol, wala pong nakarating na apostol dito sa Pilipinas. Hindi nakarating si Pedro sa Pilipinas, hindi nakarating si sa Pilipinas. But to the Roman world nung panahon na yun. Ginamit ang mga apostol, ang mga disipulo sa lahat. Isipin niyo yung 12 and many more disciples. Isang maliit na grupo na yun, nagamit to spread the gospel through the whole world nung panahon na yun. Ilan tayo dito sa Bulacan Faith Fellowship? No? Na sana tayo nakapunta sa Baliwag, sa Bustos, sa Pulilan. Marami pa. Tayo dito, marami rin tayo dito ngayon. Sila, nung panahon na yun, ilan lang sila? Kung 12 o sabihin natin 100, 300. And yet, nagawa nilang spread ang gospel. Yun yung isa sa naging impact ng Holy Spirit sa mga tao na yun. And ngayon, isa-isahin natin. Or hindi naman isa-isahin, but tumingin tayo ng mga examples ng mga nangyari sa mga apostles after Pentecost. Yung Pentecost kasi, di ba, yun yung pagdating ng Holy Spirit. Sa Bible, hindi lahat ng apostles nakarecord kung ano nangyari sa kanila. Ang nakarecord, ayan, sila Peter, sila Paul, Philip, si John, pero yung iba, hindi na nabanggit kung ano naging ministry nila. But for sure, malaki yung naging impact ng kanilang mga buhay sa communities kung saan man sila napunta. Wala man sa Bible yung mga records na yon, pero merong mga traditions, may mga kwento-kwento na nag-circulate na ito yung nangyari kay Matthew, ito yung nangyari kay Thomas, na si Thomas nga doon nakarating pa ng India. No? And iba-iba pang mga traditions na babasahin na lang natin sa mga susunod dahil hindi naman siya nakasulat sa Biblia. Ang titignan natin ngayon yung mga apostol, mga disipulo na nakasulat, nakarecord sa Bible. At una nga, si Peter. Mababasa natin yung mga accounts regarding Peter sa Acts chapter 1 to 5 and of course, yung kanyang mga sinulat sa 1st and 2nd Peter. Hindi na po natin babasahin lahat, napakahaba po niyan. Pero mababasa natin doon na si Peter, nag-preach siya. Yung kauna-unahan, di ba, pagbaba pala ng Holy Spirit. Siya na yung nag-address ng crowd ng Jews from all over the world. May mga galing Italy, may mga galing Spain, may mga galing France. Pero hindi pa sila nagpe-French noon. May mga galing Egypt, ng mga Hudyo na nag-gather. At in-address ni Peter yung crowd. Nag-preach siya. Ang ganda ng preaching niya doon about Jesus Christ. Na ito, makikita natin na yung Holy Spirit ay nagbigay ng boldness kay Peter, ng courage kay Peter, ng katapangan para ipahayag yung gospel. Maalala ninyo nung hinuli si Jesus. Tatandaan niyo yung scene na yon? Hinuli si Jesus. Tapos tinanong si Pedro, kilala mo ba to? Ang sabi ni Pedro, hindi. Ilang beses yon? 3. 3 beses niyang itinanggi na kilala niya si Jesus. Mayroong betrayal, mayroong pagsisinungaling, mayroong pagkaduwag na nangyari kay Peter. At yung tapang niya ay misplaced. Di ba? Di ba? May kwento sa Biblia na si Pedro, initak niya yung tenga. Misplaced yung katapangan niya. Wala sa tamang lugar yung tapang niya. Pero nung dumating ang banal na espiritu, nung
nilukuban sila ng banal na espiritu, naghayag si Pedro na si Jesus ang Mesaya, si Jesus ang Panginoon, at libo-libo ang tumanggap nung panahon na yun, ang naniwala dahil sa gawa ng banal na espiritu. Healing. Yung nakwento ko noong nakaraan, yung merong namamalimos, na lumpo. Kasama niya si John noon. Sabi nila Pedro, "Silver or gold I do not have, but what I have I give to you. In the name of Jesus, rise up and walk." Wala akong pera na may bibigay. Pero kung anong meron ako, ibibigay ko sa'yo. Tumayo ka dyan. Sa pangalan ni Jesus. Gumaling yung lumpo. Discernment. Nung si Ananias at si Sapphira ay nagsinungaling. No? Naalaman ni Peter, patay yung dalawa. Leadership. Isa sa early leaders ng church, si Pedro. Na itong si Peter na makulit, si Pedro na tinatwa ang Diyos, si Jesus, assumed leadership nung panahon na yon. Makita natin na lumabas yung spiritual gifts ni Pedro. Na nagamit para sa paglago ng ministry, paglago ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Nag-preach siya, nagpagaling through the power of God, discernment and leadership. Sunod si Philip sa Acts chapter 8 verse 26 to 40. Iba siguro, di natin napapansin yung nag-story nito. Ito yung nag-teleport. Teleport. Pero yung mabasa natin na, after niya ng ministry, dinala siya na agad ng spirit sa ibang lugar. Pero discernment, makikita natin dahil may nakita siyang Ethiopian eunuch na nagbabasa ng scripture at sa book of Isaiah yung passage na binabasa. Tapos, the Lord led Philip to go to that eunuch. Puntahan mo yun. And Philip obeyed. At nasharan, at nabaptize yung eunuch na yun. And preaching and teaching, kasama na yun. After nga ng ministry niya sa Ethiopian eunuch, doon sa pinagdalan sa kanya, sa Samaria, ay nagturo siya, nagpahayag siya ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. So sa Jerusalem, may nagawa na sila. Sa Samaria, no? So tamang-tama yung Great Commission, and to the ends of, and to Jerusalem, Samaria, to Judea, to the ends of the earth. So unti-unting na-fulfill ng mga apostol dahil sa pag-empower sa kanila ng banal na Espiritu. And of course, si John, marami pang spiritual gifts na lumabas. Makikita natin kay John. Siya ay naging pastor sa Ephesus. Tapos siya nga ay apostle. Siya ay teacher, evangelist. At makita natin yung sa prophecy din na part sa Revelation. No? Siya rin yung biniyayaan ng Diyos na maging writer ng Book of Revelation. And of course, makakalimutan pa natin si Pablo, the apostle to the Gentiles. Mababasa natin yung kanyang story sa Acts chapter 8 hanggang chapter 28. And then sa kanyang mga letters, Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, and everything. Paul is a pastor, a teacher, and preacher, evangelist. Healing, di ba nga may namatay sa preaching niya, nahulog sa and then nabuhay ulit. Wisdom and discernment noong pupunta na sana, yung gusto nilang pumunta sa ibang lugar, pero sabi ng Holy Spirit, hindi, tumawid kayo sa kabila. At doon nga, nagpunta sila Pablo. Makita natin na itong mga apostol na ito ay hindi sila nag-ooperate sa mga sarili nilang kakayanan. Hindi sila nag-ooperate sa sarili nilang plano, kundi lagi silang nakadepende sa kung anong sasabihin, anong papagawa sa kanila ng banal na Espiritu. Kaya naman, yung ministry na kanilang ginagawa, yung mga trabaho na kanilang ginagawa, ay nagbubunga. Hindi lang nakikita sa kanila yung gifts of the Spirit, kundi yung fruit of the Spirit din.
Kahit na si Pablo, kahit na matalas ang dila niyan, nung una. Pero, he made sure na ang intent is with love. Diba, sa kanya nanggaling yung 1 Corinthians 13, the love passage, di ba? Kaya naman, makikita natin na yung naging impact sa mga apostol ng banal na espiritu is they were radically changed. Pag sinabing radically changed, hindi na siya basta-basta nagbago ng kaunti, ng isang ugali niya na bago, kundi parang nag-overhaul. Talagang total transformation. Total change. Tulad nga nung sinabi ko kanina, nung pumunta yung mga apostol sa bundok kung saan sila tinipon ni Jesus, sasabihin ni Jesus yung Great Commission, iba nag-worship, iba nag-doubt pa rin. Tapos yun nga si Pedro noon, hindi siya bold, hindi siya courageous, wala siyang tapang na mag-side sa Panginoong Jesus. Ganoon din yung ibang mga apostol. Wala ka makitang apostol na nag-stay kay Jesus sa kahuli-hulihan. Tapos nga, sila John, sila James, sila ngayon nagpapataasan. Sino ba yung higit sa amin, Lord? Sino ba yung pinakamagaling sa amin? Ginawa nilang contest. So habang kasama nila si Jesus, ganoon sila. Kahit na si Jesus na yung kasama nila. But nung pinadala na ni Jesus ng Diyos sa banal na Espiritu, they were radically changed. Ingan, si Pedro, nagawa na niya maging matapang. Ang mga apostol, nagamit ang mga buhay nila sa iba't ibang kaparaanan. At lahat sila, puwera kay John, inalay nila yung buhay nila para kay Jesus. Hindi man nakasulat sa Biblia, pero ang record, lahat sila, they all died a martyr's death. Kung hindi man pinako sa krus, kung hindi pinugutan ng ulo, sinunog, pinakain sa leyon, dahil they were radically changed. Dahil yung paniniwala nila, na hindi, firm na ako dito. Ganun ang nagagawa ng banal na Espiritu. Yung impact ng banal na Espiritu sa buhay ng mga nilulukuban niya. At hindi lamang ito exclusive na nararanasan ng mga apostol. Hanggang ngayon, dahil nga ang Diyos, hindi naman siya nagbabago eh. Kung sino siya noon, ganoon pa rin siya ngayon. Kung ano yung naging impact ng banal na Espiritu sa mga apostol, sa mga disipulo noong unang panahon, posibleng mangyari pa rin yun, magpasa hanggang ngayon. Maaaring ikaw ay patuloy na mabago ng banal na Espiritu ng Diyos. Patuloy na yung foundation natin ay maging firm, maging matatag, na masasabi natin na hanggang kahuli-hulihan ay si Jesus pa rin ang aking sasandigan, aking pananaligan, aking pananampalatayanan. Wala nang iba pa. So they were radically changed. Isa pa, they were empowered. Na kung mga ito ay, sabi nga nung sa Pentecost na nagsispeak sila ng iba't ibang lengguwahe, sino ba tong mga to? Mga lasing yata to. Hindi ba mga taga-Galilea to? Mga mahihirap, mga walang napag-aralan. Ba't sila nakapagsalita ng mga lengguwahe natin? Because they were empowered by the Holy Spirit to do that. Kaya nga hindi talaga tayo makakapagsabi na, hindi, gawa ko yan eh. Ako nakapagpatanggap dyan eh. Ako nakapag-establish niyan eh. Ako nakapagpalago niyan eh. Hindi. Ginamit lang tayo ng Diyos para mapalago ang ministry, mapalago ang isang outreach, mapalago ang isang gawain ng ating Panginoon. Hindi talaga tayo. Dahil kung tayo lang, wala talaga. Wala talaga mangyayari. Kailangan natin ng pag-empower at pag-enable sa atin ng banal na Espiritu para magawa natin lahat ng mga bagay na pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. And last, the apostles used their gifts to serve God and people. Hindi nila ito ginamit for self-gain. Hindi nila ginamit para pataasin yung sarili nila.
Di nila pinagkakitaan. Sige, pagagalingin ko kayo. 10-10 lang. Walang ganon. They really served God with all their heart, all their might, all their mind, all their strength. Na yung purpose nila, na kanilang paggawa, ay para ma-build ang kingdom of God. Iba-iba man sila na naging roles. Yung iba, pastor. Yung iba, evangelist. Yung iba, may gifts of healing. Iba-iba man sila ng gifts. Iba-iba man sila ng destination. Nagkalat man sila. Pero iisa ang kanilang layunin, which is to serve God. Which is to proclaim the good news of Jesus Christ. Kaya nga sabi natin, body of Christ eh. May kamay, may paa, may sikmura. May kanya-kanyang parte sa body of Christ. Pero ang iisa ang tumbok sa huli, which is dapat nakasurrender tayo sa head, which is si Jesus Christ. At magagawa natin ang lahat ng iyon kapag nasa atin ang banal na Espiritu. Kaya kayo po kapag naisip nyo, nagagamit ba ako dito sa church? Saan ba ako nagagamit? Kailangan po tayo ng ating church, ng ating community. Yung mga gifts natin, huwag nating sayangin. Dahil ibinigay yan sa atin ng ating Panginoon. Para magampanan natin yung role natin dito. Kung yung mga apostol, nagamit nila yung kanilang gifts, na-exhibit nila yung kanilang fruit sa ibang tao, sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, and to the rest of the Roman Empire. At nagawa nila yon. Ang laki na naging impact ng ministry nila. Nagawang maging Christian ng region na yon. How much more tayo dito? Na widely accepted ang sinasabi natin. Hindi naman tayo pinapakain sa leyon. Hindi tayo pinupugutan ng ulo. Hindi tayo sinusunog. Kaya all the more na mas maging encouraged tayo, na mas maluwag tayo makakapaghayag, magagamit yung mga gifts na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga lang, sa paggamit natin ng gifts, dapat nga kasabay noon, kita sa buhay natin yung fruit of the Holy Spirit. Hindi pwedeng maging hiwala yung dalawa na yun. Kung may gift ka, dapat makikita rin yung fruit sa iyo. Tulad ng mga apostol. And let us use all our gifts to serve God and His people. Walang anumang motibo, walang anumang pretensions, kundi ang panalangin natin that, Lord, be magnified in me. Ikaw ang maitaas. Ikaw ang madakila sa lahat ng ginagawa kong ito. Tulong-tulong tayo dito, mga kapatid. Hindi lang mga pastor, hindi lang mga leaders. Bawat isa sa atin may parte. Kung sinasabi natin, hindi, mga apostol naman yan, talagang matataas yan. Pero hindi, saan ba sila nanggaling? Mangingisda sila. Sabi nga, wala sila pinag-aralan. Sino ba yung mga Galileans na yan? Mga lasing ba yan? Ba't sila nakakagawa ng mga ganyan? Kaya sabihin natin, ordinaryong tao lang naman, ano bang magagawa ko? Malaki ang magagawa mo. Dahil ikaw ay in-empower ng Panginoon, ng Holy Spirit. Magpasakop tayo sa kapangyarihan na yon, magpagamit tayo, kung saan man tayo dalhin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Sabi nga, where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Tapos I will follow you. Kung saan tayo dalhin ni Lord, kung ano ipagawa sa atin, go tayo. Dahil yun ay malaking part sa pagbuo ng kaharian ng Diyos. To serve God and to serve people. May this be an encouragement ulit and a challenge for all of us. Encouragement na kahit na nanliliit tayo sa sarili natin, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng boost na hindi, ikaw ay ganito, magaling ka, anak. Ilalagay kita sa ganito. And a challenge na
Kapag sinabi sa atin ng Panginoon yun, ready ba tayo na magpagamit sa Kanya? Kapag sinabi ng Panginoon na, use your gift, anak, ready ba tayo mag-commit sa bagay na yun? Again, ito yung part natin sa Great Commission. To bring Christ to all people and build communities of faith for God's glory. And a strong multiplying church that impact Bulacan and beyond. Sumayon. Marami pang mga bayan ang hindi natin napupuntahan. Marami pang mga bayan ang need. O mismo dito sa Plaridel. Lagi binabanggit sa atin ni Pastor Tito yung numbers ng population ng Plaridel, kung ilan ng Kristiyano, kung ilan ng simbahan. Paano yung mga apostol ng panahon na yun, 12, 100, ay nagawa nilang malibot. Wala pang cellphone nun, wala pang kotse. Lalakad lang sila. Paano nilang na-saturate? Paano nilang nagawang mabahaginan ang salita ng Panginoon? Ang napakalawak na dalawang kontinente. Tayo, isang bayan, isang probinsya. Baka hindi kasi lahat nakagkakaroon ng opportunity para malaman yung kanilang giftings, kung saan sila inalagay ng Panginoon. Kaya kung ganun, we are here to help to discover yung gift na meron tayo. Nasa gayon, ma-maximize natin, magamit natin para sa kaharian ng Diyos. At talagang sama-sama nating tugunin ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Ang pagtawag naman ng Panginoon, hindi lang pagkapastor eh. Ang pagtawag naman ng Panginoon, hindi lang sa malalaking ministry, sabihin na natin, ang mga full-time ministry. Ang pagkatawag sa atin ng Panginoon is to share the word, to disciple, to teach everything na kinumand niya. Kaya sa ating mga kaparaanan, maliit man yan o malaki, may ambag yan sa paglago ng kaharian ng Diyos. Tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Thank you so much for encouraging us, for giving us this opportunity na ma-remind kung paanong ang mga apostol noong unang panahon ay nabago, na-empower ng banal na Espiritu noong panahong sila inilukuban nito. Kaya Lord God, we pray that you fill us once again, Lord God. We pray that you really empower us to do everything that you have commanded us. Gamitin mo ang mga buhay namin, ang mga gifts na ibigay mo sa amin so that Christ will be magnified in our lives. Anumang pagdaan na namin sa aming pagmiministeryo, anumang hamon na aming harapin, alam namin na naririyan ka. Dahil bibigyan mo kami ng katapangan, ng pananampalataya, na kahit magkagulo man, kahit mahirapan man kami, mariremind kami ng iyong katapatan, ng iyong kabutihan, na lahat ng aming ginagawa ay para sa iyo. To live is Christ and to die is gain. Kaya wala kaming panghahawakan sa mundong ito. Ang kasiyahan at kaligayahan namin ay kung ano nagbibigay ng kaligayahan at kasiyahan sa iyo. Kaya Lord, as we sing this song, may our lives be a song of praise to you and may you be magnified in our lives. This we all pray in Jesus' name. Amen. Let's all rise up. And as a response, let's sing this song. Where creation suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry. From the north to
to south, and east to west. With your Christ be magnified. Where the whole earth echoing His eminence, His name would burst from sea and sky. From the rivers to the mountain tops, we'd hear Christ be magnified. Lord, Christ be magnified. Let His praise rise. Christ be magnified in me. Lord, Christ be magnified. The altar of my life. Christ be magnified in me. When every creature finding its most healthy, and every human heart its native cry, turning one enraptured hymn of praise, we'll see Christ be magnified. Come on, church, sing with all our hearts. Oh, oh. Christ be magnified. And oh, Christ be magnified. The altar of my life. And oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. And oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Yes, Lord. Sing, I won't bow down to idols. I'll stand strong and worship you. If it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings. I hold fast to what is true. If the cross brings transformation, then I'll be crucified with you. 'Cause that is just a doorway to resurrection life. If I'm not in your suffering, then I'll join you when you rise. And when you turn to glory with all the angels and the saints, and my heart will sing, singing, and my song will be the
Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Napakasarap po talagang magpuri sa Kanya. At ngayon po ay dumako naman po tayo sa ating tithes and offering. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang salita ng Diyos mula sa Kawikaan, chapter 3, verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Napakabuti po ng ating Panginoon. At ito pong pangako niya sa atin. Isang reminder po na naway mamagnify po si Lord sa pamamagitan po ng ating pagbabalik ng ating mga ikapu sa Kanya. Tayo pong manalangin. Diyos amang dakila sa lahat na may gawa ng langit at lupa, tunay nga Panginoon na napakabuti mo sa amin. Sa araw-araw na ginawa mo sa aming buhay, hindi ka nagkukulang, Panginoon. At tunay nga, Lord, sa mga oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, isa na naman pong pribilehiyo at pagkakataon na kami po ay makapagbalik sa iyo ng kung ano ang nararapat, Lord God. Sa pamamagitan ng aming mga ikapu, sa aming mga alay, tunay nga, Panginoon, saliksikin mo ang bawat puso ng iyong mga anak. Nang sa gayon, tapat po kaming makapagbigay sa iyo ng aming mga alay, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, na pagpalain mo po ang bawat isa, sapagkat, Lord, kayo po ang nag-enable sa amin kapag kami ay makapagbibigay ngayon sa araw na ito, dahil sa iyo lamang po, nagmumula ang lahat. Panginoon, nawa ang bawat alay, ang bawat ikapu ay magamit mo po, Panginoon, sa lahat ng gawain sa aming iglesia, Panginoon. Upang nang sa gayon, lumawak pa po ang iyong kaharian dito sa Bulacan and beyond. Muli sa iyo namin ibinabalik ang mataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Praise the Lord. And ngayon naman po, para sa ating mga announcements. Alkansya para sa 3 dekada. So, yung initiative po natin, wala lang po doon yung alkansya natin, pero pwede po tayong maghulog ng alkansya, ng mga barya. Maghulog ng mga barya sa mga alkansya na nakalagay po dito. Ask na lang po natin si Pastor Tito or kung sino mang in charge para kung may mga barya po tayong dala ngayon para po sa ating anniversary for next year. Sama-sama po tayong magtulong-tulong po tayo para sa ating celebration. Tayo rin naman po mag-celebrate para sa 30 years ng faithfulness at goodness ng Panginoon sa Faith Fellowship Bulacan. Next po, Basic Christian Teaching. Nag-start na po kami noong Friday night. So yung 10, mayroon po tayong initial na 10 na nag-attend ng Basic Christian Teaching. Every Friday po ito, sa mga gusto pa pong humabol, pwede pa po tayong sumali. Friday nights at 7 p.m. through Google Meet. So online po ito, so hindi na po tayo pupunta, mamamasahe, hindi na po tayo maliligo, magbibihis. Pero yun po, ini-invite po ang lahat na mag-undergo sa Basic Christian Teaching. Dahil isa po ito sa requirement or isa po ito sa titignan natin para sa ating membership and para sa na rin natin, paglago bilang isang Kristiyano. Ano ba yung pinaniniwalaan natin dito sa Faith Fellowship Bulacan? Sino ba si Lord? Ano ba yung Bible? At doon po tayo pwede makapag-ask ng questions kung ano po yung mga katanungan pa natin regarding God, regarding Bible, regarding man, and everything. So, 7 p.m. po ito, Friday nights, online.
And sa mga ministry leaders po, meron po tayong meeting after the service. Ngayon po ito, di ba? Ayan, ngayon, after the service, so free lunch po ito. So mag-stay na lang po dito yung mga ministry leaders natin. NYP Fellowship! Woo! Sa mga kabataan. Tapos na tayo. Ito na yung last sa tatlo na topic natin sa Stronger series natin. And ngayon, nasa Stronger in Prayer na tayo. Next week ito, October 29 after the service. So sa mga YP dyan, let's get ready and pwede tayo mag-invite ng mga kaibigan natin para maka-join sa YP Fellowship. And garage sale on November 4, 2023. Next week po ito. So by this week po, kung makakapagdala na po tayo ng mga hindi na natin nagagamit ng mga damit or mga gamit sa bahay na naka-display na lang sa bahay na nag-iipon na lang ng alikabok, pwede na po natin dalhin sa linggo pong ito para po sa November 4, ayos-ayos po tayo ng ating garage sale. And bago po yung garage sale sa November 4, meron po tayong prayer and fellowship. So, aga-agahan na po natin yung gising tsaka punta dito para tayo sama-samang manalangin, magpalakasan, makapakinig din ng salita ng Panginoon sa umagang yon. And evangelism and prayer saturation. Ito po, we invite everyone. May gifts ng intercession. And lahat din para na mag-join sa ating gagawin na ito on starting November 11 sa Kalumpit, sa Pulilan po tayo pupunta. November 18, Bulihan and Bustos. And November 25, Santa Rita and Baliwag. Bugbugin natin ng panalangin ang mga lugar na ito. Nang sa gayon ay maka-penetrate ang Word of God sa mga lugar na ito. And regarding spiritual gifts, meron tayo dyan? Wala. Meron tayong ask na survey. Sa online lang naman. Ang pangalan niya ay giftstest.com. Kung may flash natin, naka-ano lang siya, naka-image. Ayan. Since we are talking about, since kakatapos na natin sa gifts of the Holy Spirit, yung iba sa atin maaaring hindi aware sa kung ano bang spiritual gifts ang meron tayo. Ito po ay isang tool na makakatulong sa atin para at least magkaroon tayo ng idea kung saan ba tayo nakalinya na spiritual gifts. And ito po ay online, kaya hindi po tayo magsasagot sa papel at hindi po tayo mag-save Mother Earth po tayo. Kaya sa online na po ito. Ayan po. Ito po yung itsura ng site. Giftstest.com. Wag po tayo mag-alala. Safe po yan. Hindi po yan nanghihingi ng bank account. Hindi po tayo makukuha na ng pera. So, giftstest.com. I-save na po natin sa ating mga cellphone kung kaya natin. Picturean na natin. Yan. What are your spiritual gifts? So, magkakaroon tayo ng general idea kung saan ba tayo nakalinya. Kung sa giving ba, kung sa preaching, kung sa teaching. And sa next picture, makikita natin na meron 66 items tayong sasagutan and kaya po siyang gawin in 5 minutes. So questions regarding, I like organizing services and events. So 1, 2, 3, 4, 5, i-rate lang natin. 1, never, 5, always. So madali lang po natin sasagutin yan. Meron pang, working with my hands is fun for me. Oh, tindi. I pray for the lost daily. Yan. 66 items and can be done in 5 minutes. And last, and magkakaroon na rin po siya kaagad ng result. So, yung result, pwede po natin isend sa mga faith group leaders natin. And yung mga faith group leaders, isasend naman po kay pastor. Nang sa gayon ay makita natin ang gifts ng bawat isa. Sa akin, nag-try ako, nakalagay. Yan. Sa akin, teaching, exhortation, mercy, prophecy, and service. Service. Magsusundo. Hatid-hatid na ako ng mga bata sa school. Yan, may explanation din kung ano yung ibig sabihin ng teaching, ng mercy, kung saan pwedeng yan. Kaya maganda po ito. Maibigay sa ating lahat para mag-guide tayo sa ating mga spiritual gifts. Nang sa gayon, tulad nga nung sabi natin kanina, we all have a part sa ministeryo ng Panginoon dito sa lupa. Kaya dapat alam natin kung ano ba yung mga gifts na ibinigay sa ating Panginoon. So yun lamang po ang ating mga announcements and hopefully magawa natin ito sa lalong madaling panahon para matignan na po natin kung saan po tayo nababagay
ng mga ministries. At tayo po lahat ngayon ay tumayo para sa ating panghuling panalangin. Taas natin sa Panginoon ang ating mga kamay. Panginoon, maraming salamat sa biyaya mo sa araw-araw na hindi mo kami pinababayaan. Tunay nga na ikaw ang aming dakilang Diyos. Tunay nga, Lord God, na ikaw ang sasama pa rin sa amin sa linggong ito. Ikaw ang magbigay sa amin ng kakayanan para magawa namin lahat ng aming mga kailangan gawin sa eskwelahan man ito, sa trabaho, sa ministries, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang magbigay sa amin ng strength. At Lord God, may you continue to be glorified sa aming mga buhay at talagang magawa namin yung mga ipinag-uutos mo sa amin. Maraming salamat. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Come on, church. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ the rock, cannot be shaken, cannot be shaken. Come on, church. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. Hey! God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ the rock. Amen. Cannot be shaken, no, cannot be shaken. God is awesome in this place. Sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome.